Sa lahat yata ng pastor, ako lang ang sumunod doon ngayon eh. Bakit? Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Ha? Ako lang naman yata nagtuturo ng tandaan yung nakasulat eh. Tingnan nyo yung tagabasa ko. Hindi ko pa sinasabi, binabasa na. Oo, hindi na, ituro ko na sa kanya. Okay, sa oras na ito mga kaibigan, gusto kong mag-share sa inyo ng video ng ating kapatid na Eli na kung saan mayroon pong nagtanong sa kanya na makulit. Makulit po mga kaibigan, isang Katoliko na ipinaglalaban niya yung kanyang paniniwala tungkol po sa mga doktrina ng kanyang iglesyang kinaaaniban. Pero paano po ito sasagutin ng kapatid na Eli samantalang kapag habang siya nagtatanong, makulit mga kaibigan. Siguro hindi nyo pa ito napanood eh. Kasi napakakulit itong tao kung habang siya nagtatanong mga kapatid. Para makita po natin, para malaman po ninyo yung aking sinasabing nagtanong, ay ito po mga kaibigan, yung kanyang katanungan. Panurin po natin. Ito naman ang sugo. Sige po. Alam kong stricto ka masyado tungkol sa sugo. Gusto basta sugo ng Diyos, kailangan sundin natin. Di ba? Ngayon ito, Brother Eli, itong sugo na ito, basic to sa lahat ng sugo. No? Pero napagtaka ako, lahat ng protestante, kagaya lahat, hindi nyo sinusunod ito ba? Sinusuway nyo ang sugo na to. Bakit kasama ko ako dyan? Kasama kayo. Ano huli? Halimbawa, ano yan? Itong sugo na to, Brother Eli, no? Matindi ito mga kaibigan. Matindi yung paratang niya. No? Parang kilalang kilala niya at kapiling niya si kapatid na Eli na paratangan niya na hindi sinusunod yung nakasulat. Tingnan natin bakit. Basahin ninyo sa Deuteronomy chapter 6 verse 6 to 9. Ang ganito nakalagay doon. Ituro ninyo sa inyong mga anak, sa inyong pagtulog, sa inyong pagising, sa bawat anong gagawin ninyo, ilagay ito ninyo sa inyong kamay at ilagay sa gitna na inyong noo, ibabaw sa inyong mata at ilagay sa inyong mga pintuan na pagrespeto, maski na hindi man lang sa hindi nagbabihin na sa ngalan sa Ama. Sabi nyo, Deuteronomy chapter 6 verses 6 to 7. Basahin po natin. 6 to 9. At ang mga salitang ito na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso. At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak. At iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay. Sabi ng Diyos, yung mga salita niya, ilalagay mo sa iyong puso, sa iyong isip, ituturo mo sa iyong mga anak, susulat mo pa sa bahay mo. Tapos sinabi niyo, hindi ko sinusunod. Nagpaparatang kayo ng hindi tama. Bakit hindi sinabi ka? Sinusunod ko nga yun eh. Hindi. Bakit? Palagay ko, ako nga lang ang sumunod dun eh. Hindi, Brother Eli. Kasi yung nakasulat doon, itali ito sa inyong kamay. O, itinali ko nga ako sa kamay. Ilagay dito sa gitna. Ilagay nga ako rito. Gusto nyo, patayin nyo lahat ng ilaw. Babasahin ko sa inyo Biblia. Sa ngalan sa kamay yan eh. Sa first part. Brother Eli, no? Kasi ganito po yan eh. Utos ng Diyos, ilagay mo sa isip mo. Itali mo sa kamay mo. Alam nyo, kahulugan nun, hindi naman literal yun eh. Hindi naman literal. Lalagay mo ba rito sa noo, dito sa noo? Ang noo, simbolism ng isip. Ang kamay, simbolism ng paggawa. Kaya yung salita ng Diyos, dapat malagay sa isip at malagay sa paggawa. When you do things, you must do things in accordance with the will of God. Alam mo, kaya nga sabi ko sa inyo, sa lahat yata ng pastor, ako lang ang sumunod doon ngayon eh. Bakit? Ako lang naman ngayon ang pastor na nagtuturo ng puro nakasulat eh. Ako lang naman yata nagtuturo ng tandaan yung nakasulat eh. Tingnan nyo yung tagabasa ko. Hindi ko pa sinasabi, binabasa na. Oo, hindi na, ituro ko na sa kanya. Sabi, ituro nyo sa inyong mga anak. Tinuturo ko, mga anak ko yan eh. Kanya, mga anak ko, tatalino sa Biblia. Hindi pa sinasabi, binabasa na. Hindi pa nga nabubuksan, nababasa na eh. Di ba? Ibig sabihin nun, yung nagturo, matalino rin.
Eh, pinaratangan niyo ako, hindi ko sinusunod. Sinusunod ko nga po eh. Kasi first part, Brother Eli, first part yun sa sign of the cross. Ah, hindi po sign of the cross. Hindi mo father yan eh. Hindi po sign of the cross. Hindi mo father yan eh. Sign of the cross pala mga kaibigan yung ipinaglalaban itong Katoliko. Kaya pala ang pagkaunawan niya dun sa ilagay itali sa kamay at sa noo, sign of the cross po pala, kaibigan Jando. Bornok, sign of the cross pala yung itinuturo ninyo doon sa talata na sinabi itong nagtanong na Katoliko. Ay nako, napakalayo naman yung ilagay mo sa iyong kamay. Kaya ginagawa ng mga Katoliko ay mag-sign of the cross. Ay nako, hindi eh. Ang ganda nga naman yung sinabi ng kapatid Nelly, yung paliwanag niya tungkol po dyan eh. Napakaganda yung sinabi niya eh, na yung noo, simbolismo ng kaisipan. At yung kamay, sumisimbolo ng paggawa. Na kung saan, kung itatanim mo kasi sa puso't isip, alam nyo, meron pang isang simbolismo ng puso ay kahulugan puso eh. Yung kamay eh. Ilalagay mo sa yung puso yung salita ng Diyos, tapos dito sa noo, isusulat mo. And then, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nasa kaisipan mo, maisasagawa ng kamay mo. Ang ganda yung paliwanag niya, pero ayaw tanggapin. Ang gusto niyang tanggapin yung aral ng Katoliko na sign of the cross daw po yun. Kaya pala nagsasign of the cross po kayo, mga kaibigan. Titignan natin yan mamaya. Yung kumanyan, hindi Hindi mo po sign of the cross yun. Ay, wala naman nakalagay. Ilagay mo sa tiyan. Wala naman eh. Di ba? Kung sign of the cross yan, dapat may tiyan at may bibig. Kasi ang sign of the cross, ganun eh. First part Kaya yan. sabi naman dyan, Sabi ko. kamay lang at noo. Ibig sabihin ng kamay, paggawa. Ang noo, kaisipan. Wala naman sa tiyan eh. Sa second part, Brother Eli, sa second part yung mabasa mo naman sa Lucas at saka sa Mateo na si Jesus ay tinanganak ni Virgin Maria sa tiyan niya. Kaya kung may utos man sa Ama sa paglagay sa ating kamay, sa pagsabi sa ngalan sa Ama, respetuhin natin ang anak. Sa tiyan ni Maria, sa pagsabi sa anak. Sumpayan. Ito pa. Ayos yung paliwanag ng Katoliko ayos yung paliwanag po ninyo mga taga punto por punto. Ayos yun ayos nakakapagligtas po yun. Wala tayong magagawa mga kaibigan kasi iyon po yung doktrina nila eh. Kaya sinusunod itong miyembro ng Iglesia Katolika, sinusunod niya yung itinuro. Yun pala ang itinuturo mga kaibigan tungkol po sa yung ilagay mo sa iyong kamay, yung salita ng Diyos at sa noo. Yun, ganun pala mga kaibigan, no? Ganun pala yung itinuturo ng mga Iglesia Katolika sa kanilang membro na kapag ikaw ay babangon sa umaga, mag-sign of the cross ka. Kapag ikaw ay lalabas, mag-sign of the cross ka. Alam nyo mga kaibigan, sa literal na pagkaunawa, kung uunawain mo lang, wala ka naman talagang natututunan tungkol po doon. Mag-sign of the cross ka lang, panalangin na yun. Ano yung pinanalangin mo doon? Paulit-ulit na yon kung ganon. Kasi wala ka naman bigkasin iba, mag-sign of the cross ka lang, panalangin na yon. Di paulit-ulit na lang yon. Ano ba naman? Tuloy natin. Pagbibigyan ko kayo. Akin. Ayoko sana eh. Pero pagbibigyan ko sila, wala kasi sa Biblia yun ang sign of the cross eh. Let us look at it from the point of view of the Catholic Church. Kasi siya lang may sabi nun, di naman ang Catholic Church eh. Ang sabi ng Catholic Church, dito sa Katisismong Kristiyano, sinulat ni Hernando Antiporda, may imprimatur ni Hernando Antiporda, may nihil obstat ni Abriol, Censor Librorum. Ito, sa page 3, ang sabi ito, ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipag-adya mo sa amin, Panginoon naming Diyos, sa mga kaaway namin. Ano? Yun daw ang tanda ng Santa Cruz, yun daw ang ipang-aadya sa kaaway. No, mali yan sa Eli. Hindi po, huwag yung palatakang mali ko. Hindi ako papayag yan.
Huwag niyo akong paratangan ng mali. Huwag patapusin niyo ako. Hindi ako papayag paratangan ako ng sasabi ng mali. Kahit kailan. Pati niyo ha? Papabasa ko. Are you a Catholic, sir? Sino po ang Catholic dito? Ito. O paano sasabihin mali, oh? Librong Katoliko yan, eh, oh. Nagsulat mo ng mali. Mali? Church infallible. Ito nga, tanda na Santa Cruz nga ito, eh. Pakibasa ko, kapatid. Ang tanda ng Santa Cruz. Ang tanda ng Santa Cruz, ang ipagadya mo sa amin, Panginoon namin Diyos, sa mga kaaway namin. Ayun. Ano raw po ang tanda ng Santa Cruz? Pang-aadya sa mga kaaway. Sabi ng librong Katoliko. Kaya nga, pagka lalabas ka sa bahay, lalabas ka sa bahay, magsasantagaan-tanda ka para pag-adya ka sa kaaway. O kaya, pag sasakay ka sa aeroplano, gaan-tanda ka para ipag-adya ka sa kaaway. Sa disgrasya. Ang tanong, bakit? Pagka tatapat ka sa simbahan, nag-aantanda ka rin. May kaaway ba sa loob? Oh, yun ang tinatanong ko. Yan lang, tanong, Brother Willie. Ito eh, oh. Yan lang tanong, Brother Willie. Kung ano naman, Brother Willie, Hindi po. Alam nyo, sasabihin nyo kasi mali ako. Hindi nyo pa nalalaman kung ano itong binabasa ko. Pinaparatangan nyo kung hindi tama. Wala akong kwenta pag-uusap natin. Mauubos lang po ang oras, kapatid. Hindi naman kayo naniniwala eh. Pagbigyan po natin yung gusto naman po magtatanong. Alam nyo, sabi ng Biblia, pagka ang pag-uusap mapupunta lang sa hindi pagkakaunawaan, tigilan na natin. Di ba? Pagka mapupunta lang sa hindi pagkakaunawa, ay pinaparatangan niya akong mali, kaya napalundag ako sa stage. Buti hindi sumusumpong yung rayuma ko. Hindi, nadapa ako ron. Kasi ito, hindi ko naman aklat ito. Aklat Katoliko ito. Na ang tanda raw ng Santa Cruz, pag-aadya sa kaaway. Nagtataka naman ako, bakit pag nasa loob ka na ng simbahan, kaharap ka nung pare, sabi nung pare, kung ano ibig sabihin nun? Di kaaway, sasagot kayo, mas marami naman kayo. Lalo ka naman kaaway. O, di ba ganun yun? Eto, may sabi nun eh, Hindi ko naman inimbento ito, mga kapatid. Aral ng Katoliko ito. Gayon, ang tanda raw ng Santa Cruz, pang-adya sa kaaway. How will you say that in Bisaya, kapatid na Noli? Yung pang-adya sa kaaway. panglaban kontra sa mga kaaway. Oh, yung ang tanda ng Santa Cruz, pang-kontra sa kaaway. Bakit pagka may prosesyon, pagtapat ni Santa Maria, gumaganong ka rin? Oh, di kaaway din yun. Ganun ang labas. No, hindi ako may sabi nun, ito. Librong Katoliko ito, di ko naman inimbento to. Ayoko pong napagsasabihang ng lolo ko ako nagmamali. Tandaan nyo, yun lang ang aking naipagmamalaki sa buhay. Wala akong pinag-aralan, wala akong pera, wala akong karangalan. Isa lang hanggang ngayon ang naiingatan ko. Pag sinabi ko sa taong bayan, tinitiyak ko na ang sinasabi ko totoo. Dahil para wag kayong maloko. Yun po ang sinasabi ko. So, ayan mga kaibigan. Parang ano lang itong nagtanong mga kapatid, kung titingnan natin, parang siya po ay lasing, ano? Parang lasing lang itong nagtanong kay kapatid na Eli tungkol po doon sa ang tanda ng Santa Cruz, na yung aral pala ng Katoliko sa kanilang itinuro ay kailangan palang yung sign of the cross pala yung itali mo sa iyong mga kamay, mga kaibigan. Ito pa mga kapatid. O eto naman mga kaibigan, ano? Ang katanungan, bakit ba nagkakasala ang tao? Yun yung tanong. So ano nga ba dahilan mga kapatid? Pakinggan natin yung sagot ng kapatid na Eli. Tanungin muna natin, bakit ba nagkakasala ang tao? Bakit? Bakit? Ano sasabihin nyo? At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay taon lamang. Biro mo kalokohan nyo? Ibig mo sabihin, ginawa ka talaga ng Diyos para magkasala? Kaya tao ka, kaya ka nagkakasala? Ang rason ba kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao?
Yung ba? Ang dahilan ba kaya tayo nagkakasala? Dahil tayo'y tao at minenos pa natin. Tao lamang. Biro mong minenos mo yung pagkakalalang ng Diyos sa'yo? Eh sa TV, inaalis yun eh. Di ba? Ano trabaho tatay mo? Eh, pintur lang po. Ha? Hindi ka pintur lang. Pintur po. Yan ang Pilipino. O, di ba? Huwag mo lalagyan lang. O. Eh, pagka magsasaka lang po. Huwag mo lalagyan lang. Dakilang profesyon ng magsasaka. Kung walang magsasaka, hindi lalamon yung abogado, hindi pa doon sa korte. Di ba? O. Hindi lalagyan lang eh. Eh ngayon, akala ng marami na italim sa ating isip na kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lamang. Kung ang dahilan kaya tayo nagkakasala dahil tayo tao lang, eh bakit yung mga anghel nagkasala rin? Basa. O ano naman ang gagawin mo rito? Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagpatawad sa mga anghel ng mga kasala ang mga yaon, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at kinulong sa mga hukay ng kadiliman upang ilaan sa paghukom. Tinyo? Ayan, anghel nagkasala eh. O di mali yung ating kanta na yon na kaya tayo nagkakasala dahil sapagkat tayo tao lamang. Ayan, anghel eh, nagkasala pa eh. O di kakanta rin sila. At kung yan man ay kasalanan, ay sapagkat kami ay anghel lamang. Nagkasala rin yung anghel eh. Eh di totoo yung katwiran kaya nagkakasalay, tao lamang tayo? No. Napakatanga, napaka-impertinente, napakawalang katwiran na kaya tayo nagkakasalay dahil tayo tao lamang. Alam nyo kung ba tayo nagkakasala? Para malaman natin kung paano tayo makakaligtas sa kasalanan, alamin muna natin kung bakit tayo nagkakasala. Basa. Pakinggan nyo sa Henesis, ganito ang ating mababasa. Isang napakagandang kasaysayan sa kasulatan, mga kapatid. Sa Henesis 4 at versikulo 3. At nangyari, nang lumalakad ang panahon, ay nagdala si Cain ng isang handog na mga bunga ng lupa sa Panginoon. At nagdala rin naman si Abel ng mga panganay ng kanyang kawan at ng mga taba ng mga yaon. At nilingap ng Panginoon si Abel at ang kanyang handog, datapwat hindi nilingap si Cain at ang kanyang handog. At nag-init na mainang si Cain at namanglaw ang kanyang mukha. At sinabi ng Panginoon kay Cain, bakit ka nag-init? At bakit namanglaw ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya. Ayun. Kaya pala tayo nagkakasala dahil dun eh. Ito, ulitin ko. Isa-isahin na natin, no? Naghandog si Abel, naghandog si Cain. Siguro nabasa nyo ng lahat yan eh. Yung mga nagbabasa ng Biblia. Pero yung handog ni Abel, tinanggap ng Diyos. Yung handog ni Cain, hindi. Nagalit si Cain. Nag-init na maigi si Cain. Namanglaw ang kanyang muka. Lumapit ang Diyos kay Cain. Cain, ba't ka namanglaw? Bakit nag-init ang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ay mahahandusay sa pintuan. Oh. At sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at siya'y papanginoon sa'yo. Eh, nagkamali ka kasi Cain eh. Alam mo kung ba't ka nagkaganyan? Hindi ka kasi gumawa ng mabuti. Sabi ng Diyos kay Cain, Cain, bakit ka namanglaw? Bakit ka nag-init? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba mamarapatin din kita? Ano po ang hindi ginawa ni Cain na ginawa ni Abel? At bakit naging alipin ng kasalanan si Cain? Kasi hindi siya gumawa ng mabuti. Pakiulit mo nga yung punto na yun.
matatak lang sa kanilang At sinabi ng Panginoon kay Cain, "Bakit ka nag-init? At bakit namang lawang iyong mukha? Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, di ba ikaw mamarapatin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ay nahahandusay ang kasalanan sa pintuan, at sa iyo'y pahihinuhod ang kanyang nasa, at ikaw ang papanginoonin niya." Kita nyo, ang papanginoon sa'yo yung kasalanan, hindi ikaw ang mamanginoon. Kung gumawa ka lang Cain ng mabuti. Kaya pala, ang pinakamagandang panlaban sa kasalanan, yung mabuti. Mga kapatid. Kita nyo, yan ang panligtas sa kasalanan, yung mabuti. Gumawa ka ng mabuti at ligtas ka sa kasalanan. Tanungin natin ng Diyos, alin po ba Diyos yung mabuti? Nagagawin namin. May kanya-kanyang mabuti tayo Di ba? Pag hindi tayo magtatanong sa Diyos, magkakagulo tayo. Bakit? Para dun sa isang tao, ang mabuti ka sa akin, ayokong magmumulis siya sa kapwa. Ayoko ikaw lang hihiram. Para wag kong ang aking kapitbahay, wag kong mapirwisyo, ayoko manghiram. Ganda. Sabi ko, okay na, mabuti na. Pero mo ayaw niyang mamirwisyo. Ngayon, minsan yung kapitbahay niya, mga anak, nang hihiram nung kanilang jeep. Apong Pedro, pahiram naman pong jeep, mga anak misis ko. Kaya nga ako hindi nang hihiram dahil ayokong magpahiram. Mabuti kung alam niya, pansarili yung mabuti niya di ba? Pero kanya-kanyang mabuti ang tao. Pero lahat ba ng mabuti ng tao, mabuti sa Diyos? Pakinggan nyo. May daan na tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Hindi lahat ng mabuti sa tao, mabuti sa Diyos Sabi ng Biblia, may daang tila mabuti sa isang tao, maigi sa isang tao, pero hindi niya alam ang dulo niyaon ay daan ng kamatayan. Hindi niya alam yung palang dadaanan niya, doon na siya mamamatay. Anong katunayan? Hindi lahat ng mabuti sa tao ay mabuti sa Diyos. Sa 6:12 ng unang Korinto. Pakinggan nyo. Ang lahat ng mga bagay sa atin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Nakita nyo, lahat ng bagay sa akin matuwid, sabi ni San Pablo. Pero hindi lahat ng bagay nararapat para sa Diyos. Hindi lahat ng mabuti ng tao ay mabuti sa Diyos. Kaya ano ang gusto ng Diyos sa tao? Pakinggan nyo sa Panaghoy 3:35. Basa. Nailiko ang matuwid ng tao sa harap ng mukha ng kataas-taasan. Ayun, iliko ng tao ang kanyang matuwid sa harapan ng mukha ng kataas-taasan. Kasi hindi naman yung matuwid sa'yo, matuwid sa Diyos Hindi naman yung mabuti sa'yo, mabuti sa Diyos Ang ugat ng ikapagkakasala ng tao yung hindi niya paggawa ng mabuti. Gagaya ng ginawa ni Cain. Pero, kung gagawa ka ng mabuti, hindi ka pwedeng alipin ng kasalanan o alipinin ng kasalanan. Tanungin natin ngayon ng Diyos, alin po yung mabuti na yung Diyos? Na pag ginawa namin, hindi kami magkakasala at hindi kami maaalipin ng kasalanan. Alin po yung mabuti? Pakinggan nyo sa 7:12 ng mga taga-Roma. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin mo yung mabuti? Maliwanag naman ulitin mo, hindi yata nakuha ng iba. Kaya nga ang kautusan ay banal, at ang utos ay banal, at matuwid, at mabuti. Alin ho yung mabuti? Para sa Diyos, ang mabuti, yung kanyang kautusan. Yung utos ng Diyos ang mabuti. Pagka gumagawa ka ng utos o ng mabuti, hindi ka magkakasala. Hindi ka magkakasala. Magkasala ka man, yung mga mahihinang klase ng kasalanan. Magkasala ka man, hindi yung masasamang kasamaan na sinasabi sa Biblia. Kung ikaw ay manggagawa ng mabuti, alin yung mabuti? Ang kautusan ay banal, ang utos ay banal, matuwid at mabuti. Kaya po pag ang pag-uusap mabuti, alin ang mabuti? Yung utos. Yung utos ng Diyos. Yun mo ang sikreto para wag tayong maging alipin ng kasalanan, maging manggagawa tayo ng mabuti ng Diyos. Hindi mabuti ng tao.
Kasi yung mabuti ng tao, hindi ho aprobado yon. Ang mabuti ng Diyos, aprobado yon. Pag yun ang ating gawain araw-araw, maiiwas tayo sa masasamang mga kasalanan. Yung mabuti, yung utos Ano ba yung utos? Halimbawa, sabi sa lalaki, mga lalaki, iibigin ninyo inyong mga asawa, pakukundanganan ninyo ang inyong asawang gaya ng marupok na sisidlan. Yamang sila na may kasama ring tagapagmana ng pangako at ng biyaya upang ang inyong panalangin huwag mapigilan. Ayun ang sabi sa malalaki. Mamahalin mo yung asawa mo, pakukundanganan mo parang marupok na sisidlan. Ibig sabihin yung lalaki, ang babae marupok na sisidlan, ikaw ang taga-alalay nung marupok. Di ba yung malakas, yun ang taga-alalay sa marupok. Ang ginawa mo yung asawa mo, ginawa mong anakan. Punching bag, pag nagagalit kay binibirahan mo yung asawa mo, tinatadyakan mo, ha? Ginawa mong tagalinis ng bahay, janitor, taga-ibgib, taga-paglaba, taga-pagluto, naipot ka sa kasulsilyo, ipot pa rin asawa mo pa rin. Lahat, inapi mo na yung asawa mo. Masyado kang masamang asawang abandonado ka pa. Pag kumita ka ng konti, lasing ang hinaharap mo sa barkada ka nandoon. Ano klase kang asawa? Kaya kung kayo babait ganyan ang asawa nyo, nako, kung ako magbuburo na lang ako. Di ba? Kung ang mapapangasawa mo gagawin ka ng punching bag at gagawin ka pang alila araw-araw hanggang mamatay, sana kung sumumpa kayo sa altar kami po'y magsasama ng aking asawa, siya po ang janitor, siya po ang manganganak, siya po ang cook, siya magluluto, siya ho maglalaba, labandera siya, plansadora ho siya. Tapos ho, pag ako'y mainit ang ulo, tatadyakan ko ho siya. Amin. Sana ganon. Hindi naman ganon ang pinagsumpaanan nyo sa altar Ang sabi sa altar, ang ganda-ganda pa naman ang pinaggagawa sa altar. Puro lang mga seremonyas na, puro mga arti lang. Lalagyan pa ng kurdo na ganon. Tapos lalagyan pa ng sing-sing. Tanggapin mo ang aking sing-sing bilang tanda ng aking pagmamahal sa iyo. Ha? Ayan. Babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging kabiyak ng puso? Opo. Ikaw lalaki, tinatanggap mo siya ba? Opo. Kayo ngayon, magsasama kayo sa hirap at sa ginhawa. Ha? For better, for worse. For richer, for poorer. In sickness and in health. Until death do you part. Ganda ng pinagbibitawan sa altar. Pagkaraan ng 3 buwan, tadyakan at sampalan ng mga wala kang tarantado ka talaga. Nagsisisi ko ba't ako sumama-sama sa'yo? Sabi naman ng lalaki, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Sabi ng babae, kaya ka lang naman sumama sa akin dahil sa pera ko. Dahil ikaw, iisa lang ang brief mo. Ay, nako. Mamayang konti, batuhan na ng kawali at saka na, ganyan yan Maitatago nyo ba sa akin Araw-araw laman ako ng kalye. Nakikita. Nagpupulong ako sa Santo Cristo sa Guago Yung punta kami sa San Roque. Yung pinagpupulungan ko, ako'y walang ilaw Doon lang ako nakikitapat doon sa poste ng Meralco na may ilaw sa taas. Bata pa po ako noon Ang totoo, kahit patayin mo yung ilaw, babasahin ko pa rin ang Biblia sa liwanag ng buwan pupulong ako. Lalakad ako sa release, naglalakad lang ako, wala naman ako sasakyan ng araw Alakad lang ako. Makita ko, malayo-layo pa, maingay. Bakit ako, boom, ganun, pinggan, bang! Sabi doon sa release, tama doon sa yung na release, yung konti, kawali, bang! Yung mga manayasaka ko, yung pinagpupulungan ko, yung pinagtatatapon na yung mga gamit. Lako, nung lumalapit lang ko, ala kang marinig, Pedro, ala kang marinig. Ay, nako, murahan. Nung bang nasa altar kayo, pinag-usapan nyo ba yun? Nagagawin nyo? Sa harap ni Santa Maria? Ay, naku, maniwala ka. Tanyo? Ano ang mabuti? Para walang ganon. Para walang patayan ng mag-asawa, walang lasunan. Meron pang asawa nga, paglabas ng lalaki, pasabi ng babae, nako! Lumayas ka! Huwag ka lang babalik! Matamaan ka sana ng kidlat. Masagasaan ka sana ng pison. Nagalit. Pero mo, ang pait ng pagsasamang mag-asawa, nung nagliligawan yun, hindi naman ganun yun Bulungan ng bulungan yun Di ba?
At kindatan pa ng kindatan niya. Ngayon ang lalaki ang mata at sigawan ng sigawan. Ba't nagkaganon? Ba't nagkaganon? Di pinasok ng kasalanan yung pag-aasawa nila. Ba't nakapasok ang kasalanan? Sa kawalan ng mabuti. Alin ang mabuti? Sabi ng Diyos, utos. Ano yung utos? Mga lalaki, mahalin ninyo inyong asawa. Pakundanganan ninyo sila gaya ng marupok na sisidlan. Kita mo? Ang babae pala, alalayin. Ikaw ang Yan, putulin ko na dyan mga kaibigan. Malapit na din lang matapos yan, no? Tama mga kaibigan yung mga sinasabi ng kapatid na Eli. Ganyan talaga yung mga taong walang Kristo sa kanyang buhay Marami kasing mga tao na yan kasi yung yung mali kung minsan itong mga pastor, mga pare, mga ministro, yung mga iba. Pero hindi naman lahat. Pero may mga naghahandle ng kasal, nag-o-officiate. Walang pakialam kung yung mag-asawa ay susumpa sila sa Diyos Walang pakialam kung sumunod sila sa kautusan mga kaibigan Buti pa yung iglesia ni Kristo, yung mga ito si kapatid na Eli, pati yung mga iba na ayaw kasalin kung hindi magmiyembro. Meron akong mga kilala kahit hindi miyembro, tinitirang kasalin mga kaibigan Basta marami lang ninong yan yung sinasabi sa Biblia na kahit kasal kayo sa mata ng tao, sa mata ng gobyerno, pero sa mata ng Diyos, hindi po yung kasal po ninyo, mga kaibigan. Ang importante ay yung kasal po ninyo ay katanggap-tanggap sa Diyos. Kahit walang masyadong pagkain, na ihanda para sa kasal, basta maayos. Hindi tulad yung sinabi ng kapatid na Eli. So, yan po mga kaibigan. Sana kita-kita po tayo dun po sa live, mga kaibigan. At yung mga nagtatanong, mga kaibigan, na mga Iglesia ni Cristo, mga Katoliko, mga ibang mga denominasyon, open po kayo magtanong dito po sa ating programang Expose the Truth. Diyan po sa live. Kapag naka-live po ako, pwede po kayong pumasok para magtanong ng live, mga kaibigan, para mas maganda, no? So, ganun po. Salamat po sa inyong lahat. Hanggang sa muli po.